Lawa na nakapalibot sa isang isla sa Rizal, nangunguha raw ng tao. Ang White Lady sa tubig, dahilan daw ng pagkalunod ng marami. Isang dalaga naman sa Cavite, sinaniban daw ng engkantong lalaki. Ang masamang elemento, nais daw siyang gawing anak. Kaliwat ka ng aksidente sa isang highway sa Pampanga dahil daw sa mga ligaw na kaluluwa. Isa sa mga ito, nagparamdam pa sa aming team. Sa isang espesyal na edisyon ng aming programa, samahan niyo po kaming tuklasin ang mundo ng mga multo, engkanto at masasamang elemento. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Marami ang dahilan kung bakit may aksidente sa daan. Pero sino ang mag-aakala na sa simpleng bayan sa Pampanga, isang puno ang pinamumugaran daw ng masasamang elemento na nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming motorista? Madalas maniwala ang mga Pinoy sa mga pamahiin, sabi-sabi at mga usaping makapanindig balahibo. Ngunit kakibat nito ay ang ating matinding pananalig sa Diyos. Kaya may mga motoristang nagdarasal bago simulan ang biyahe. Pero kung minsan, kahit anong ingat ang gawin, ang puwersa ng kadiliman mismo ang hahatak sa iyo sa kapamakan. Yan ang problema ng maraming motorista sa Sitio Pinak sa Candaba, Pampanga. Ang isang daan kasi roon, pinamumugaran daw ng masasamang elemento. Galing ako sa mga biyanang ko. Naglaro po ako ng basketball para sa papiesta sa kanila. Yun na nga po, nung pauwi na ako, inabot na po ako ng hapon, halos halo na po yung dilim at liwanag. Nung nandun na po ako sa may gitna, parang may dalawang, isang malaki saka isang bata na parang mag-ina na parang tatawid sa dadaanan ko. Kaya ang ginawa ko po, iniwasan ko. Nung pagkaiwas ko, hindi ko po alam ano na pala ito, palayan. Kaya nung ako nagkamalay na, nandun na nga ako, meron na palang pumulot sa akin, dinala ako sa malapit na doktor. Ang ipinagtataka pa ni Lamberto, wala namang mapupuntahan sa kabilang gilid ng daan. Isang mahabang highway at wala ring mga kabahayan. Kasi po sa mga dumadaan, meron nga daw po silang ang palipat-lipat ng lugar yung makikita nila. Pero din po sa way na yun. Parang yung gagawin o mamimilik mata na minsan nasa gilid na o minsan nasa kabila na. Isa pang kasamahan ni Lamberto ang may kaparehong karanasan sa tinatawag na haunted highway. Siya ay si Fred Jimenez. Agad namin idinulog ang kanilang kwento sa isang paranormal expert. Hello, ako po si Gabriela. Member po ako ng Paranormal Philippines. Dito kasi sa dinadaan namin to araw at gabi, dumadaan kami rito eh. Minsan kasi pag halimbawa at yung gabi na, minsan parang may sasakay sa likod mo. Tapos minsan nangyari sa akin yan, alam ko dumaan ako sa lugar na ito. Maya pagtingin ko sa harapan ko, ba't nandito naman ako, bumalik ako? Opo. Ayon kay Gabriela, ang mga nakakilabot na karanasan ng mga motorista ay dulot ng tinatawag na nature spirits. Sila raw ang nagbibigay ng kalituan sa mga tao. Sanay na kasi ako dumadaan ng gabi dyan eh. Opo. Parang naisip ko, parang napaglaruan ako kasi alam ko marami talaga dyan. Gano'n na lang inisip ko. Opo. Kasi total, hindi ka naman sinasaktan. Opo. Parang bubusin na mo na lang pag dumaan ka. Parang babatiin mo sila, gano'n lang. Pero
Bago pa maging konkreto ang nasabing daan, ay mayroon na talagang di may paliwanag ng mga pangyayari. Dito may bandang kawayan dito noon. Tinanggal nila. Minsan dumaan ako dyan, wala mang hangin, yumuyok yung mga kawayan. Opo. Kaya yung daanan yan, lupa pa yung maputik. Dumadaan lang kami dyan sa gilid dyan. No? Kung i-compare po, noong time na nandito yung mga halaman na natanggal, noong inayos po yung daan, would you say na nabawasan? Same? Sa experience ko, parang nabawasan ng konti kasi halos marami na dumadaan ngayon dito. Dati kasi madalang lang yung dumadaan dyan. Dahil nga hindi nga concrete yung daan. Nang malaman ng ibang kaibigan ni Lamberto na pinag-uusapan ng mga kwentong kababalaghan sa lugar, agad silang nakipag-ugnayan sa amin para ikwento ang mga personal nilang karanasan. Isa na rito si Recto Garcia na may mga baon na kwentong makakapanindig balahibo. Dito, pag tumaka kahit hapon, merong kalabaw. 5 sunod-sunod naglalakad dito. Pag inanong mo naman, wala. Makikita mo sa paningin mo, kalabaw, napakalaging kalabaw. Sunod-sunod sila. Pag ano naman, titingnan mo, wala. Bigla mo makikita, aso, meron ding dito yung lumalabas kahit araw. Pag siguro, araw na labas nila yon, ganun. Meron kami nakikita, ma'am. Ganyan dito sa namin. At katulad nga ni Fred, pinipili na lang nila na bumusina sa lugar sa tuwing sila ay dumadaan para magbigay respeto sa mga nilalang na hindi nakikita pero nagpaparamdam. Mas maganda po kasing approach is yung yung igalang na lang natin tsaka irespeto yung presensya nila dito sa lugar natin. Ganon. Ay, tingnan mo yung mga sakyan kanina. Pag dapat dito, busina, nakita nyo, no? Puro busina sila. Siguro nakikiraan. Ako man, pag ay dala na ako. Pag kahit umaga o gabi, araw, tanghali, busina. Magkikiraan ako. Si Gabriela, ipinaliwanag pa kay Recto kung gaano kalinaw ang aparisyon na kanyang nakikita sa lugar. Solid po ninyong nakita yung Meron kang makikita para bang mawawala yung pagka, yung bang isip mo, parang ala ka sa sarili. Yung bang nararamdaman, parang tumitigil yung oras, dahan-dahan. Oo, para bang ala ka. Tapos sinusundan po ninyo ng tingin yung Kung saan ka, pag nagtataob yung sakyan mo, marami ang tumawag dyan man. Opo. Yung di lang mga mamahalin na sasakyan, mga 4-wheels tsaka kotse, marami. Susunod, tunay na kaya ang mga masasamang elemento sa daang ito? Sa aming pagbabalik, mismong sa aming team, may nagparamdam daw na espiritu. Magbabalik pa ang kapatid nyo. Sa isang Facebook post na aming nakita, marami ang nagkwento ng kani-kanilang paniniwala at karanasan sa daang ito sa Candaba. Ayan mga kakin, nandito tayo ngayon sa Pinak, sa Candaba, Pampanga. Gano'n nga ba katotoo o isa ka ba sa naka-experience sa may punong kahoy na to, sa kalsada na to, na may nagpapakita raw dito na multo? Bukod sa paranormal expert, dumulog din kami sa isang magtatawas na si Mary. Inalam namin kung ano ang kanyang interpretasyon sa mga kaso ng aksidente sa lugar. Siya dito ngayon. Ayaw magpakita. Sa unang subok ay tila ayaw magpakita ng elemento dahil ang lumabas sa tawas ay isang itim na hugis na hindi mawari. Pero nang sinubukan niyang muli, Hindi lang isa eh. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami silang papalit-palit na nagpapakita. Meron pang hayop eh. Yung parang aso, kalabaw o ano to. kinilabutan ng mga kasama ni Mary sa kanyang pagtatawas. Hindi niya pa kasi narinig ang salaysay nila Lamberto, Fred at Recto. Pero ang lumabas sa kanyang tawas, tugma sa kanilang mga kwento. Ito mga taong duktong-duktong. Sama-sama sila. 1, 2. May bata. Ito bata. 1, 2, 3. Parang 5 pa sila eh. Tapos ito, hayop siya. Hayop. Ito yung may mata siya. Meron siyang sungay.
Tapos may taong nakasakay. Si Mary ay nagpabaga na rin ng insenso bilang respeto sa mga nilalang na kanyang nakita sa pagtawas. Sinabuhay na din niya ng holy water ang puno kung saan madalas na aksidente mga dumadaan. At nang diretsahang tanungin sina Gabriela at Mary kung mayroon ba talagang mga nilalang sa lugar, ito ang kanilang sagot. Nga po natin, tirinay natin na maglakad-lakad at makuha yung feeling ng place. And ganun din po si ma'am. And separately, we came into the conclusion na meron nga po. And on my opinion po, yung naramdaman ko po is nature spirit. Parehas lang po kami ng naramdaman nung nasa sasakyan tayo. Hindi ko lang sinabi kasi magugulat kayo. Kasi ang sinamahan noong hindi natin nakikita or yung maligno, yung galing dito, sumama. Bago makasama ng team ang dalawang ginang, dumaan muna sila sa lugar upang magmasid. Tinatay up natin siya sa culture and history ng place, lalo na dito sa Candaba, Pampanga. Candaba, Pampanga is one of the regions dito sa ating bansa na may civilization na or settlement way even before pre-colonial times. Ayon kay Gabriela, isa sa mga dahilan kung bakit namamalagi pa rin dito ang mga nararamdamang elemento. Ito ay dahil sa pagiging liblib ng lugar. In cases such as this na honestly ako po, wala po akong naramdaman anything mabigat, harmful, scary o malevolent dito sa place na to. Actually, as hanggang ngayon, ang nangingibabaw na emotion sa akin is galak. And that is a good sign. And that is why mas naging concrete yung suspicion ko na nature spirit siya. Inihalin tulad niya ang lugar sa isang alamat na alam ng mga Pinoy. Ang kwento ni Maria Makiling. Maria Makiling and yung mga diwatas ng mga rural areas natin dito sa Pilipinas, they do associate with lowlanders, with mortals. And there are times when the veil between their worlds merge. And sa mga pagkakataong yon, doon nagkaka-report tayo ng mga taong nawawala, parang bumabagal yung oras. Yun yung mga indicators usually na you are entering a place where nagtra-transition yung dalawang mundo. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may mga hayop na nakikita ang mga motorista sa daan, kahit wala naman. Because yung veil between both worlds are at its thinnest dito sa I would say special area na ito. Naturally, syempre, may mga times na pwede na yung nakikita ng mga tao dito, hindi actually nangyayari dito, kundi nakikita nila yung nangyayari doon sa world na yon because it's thin. Huwag tayong magtaka kung bakit. Probably may makikita tayong like animals from that region na nakikita din dito. Pwedeng ganun yung nangyari. Ayon sa mga nakapanayam nating eksperto, ang mga elemento dito sa Candaba, San Rafael Road ay hindi nananakit o namiminsala. Maaring hindi lang daw sanay ang mga tao sa tuwing may mga elementong tumatawid mula sa mundo ng mga espiritu. Ano man ang dahilan, isa lang ang dapat nating tandaan. Lagit-lagi protektado tayo ng pananalig sa Diyos at kabutihan ng ating puso. Tahimik at payak. Ganyan kung ituring ng mga tao ang Talim Island sa Binangonan, Rizal. Pero sa likod ng ganda ng isla, nakakubli ang mga kwento ng kababalaghan. Yan ang mga masasamang elemento na nagdudulot daw ng trahedya at kumitil ng buhay ng mga tao. Sa gitna ng lawa sa Binangonan, Rizal, matatagpuan ang Talim Island. Isang lugar na napapalibutan ng misteryo. Isang tahimik na islang may kinukubling lihim mula sa nakaraan. Ito raw ay pinagmumugaran ng mga kakaibang elemento. Mga kapreng nagmamasid
lumulutang na white lady, lalaking itim, ligaw na multo ng mga bata at mga kaluluwang nasawi. Bago yan, siyempre, ang dami kasi namatay dyan. Tatakot yung iba. Kasi ano nga daw po, pagka may dumadaan sila dyan, parang mga natatakot. Kung dyan lumubog yung bangka, nakakarinig daw ng mga umiiyak, ganun. Meron nagsabi na may mga kumakaway daw dyan sa pretil. Kinakawayan yung mga bangkang pampasayro dumadaan. Dahil sa takot sa isla, ang iba ay pilit na lang nananahimik. Pero may mga mata pa ring nagmamasid at handang magkwento ng mga misteryo na dapat ay isang lihim na lang. Tulad na lang ni Aling Ibyang na halos 60 taon nang nakatirang malapit sa Talim Island. Sa tagal niya raw na paninirahan dito, hindi na raw siya nagugulat sa tuwing may narinig siyang kwentong kababalaghan. Hindi na bago sa akin ang mga naririnig ko, yung mga pangyayari. Kahit kasi ako, na-experience ko yun. Hanggang ngayon, di lang alam nung iba. Marami raw barangay ang nakapalibot sa isla. Pero may isang namumukod tangi, ang Barangay Karinawan. Maliit lang ito, pero ang hindi alam ng iba, sa mga matataas na puno at kailaliman ng lawa, nagtatago ang sikreto ng isla. Isa sa kilalang kwento sa lugar nila ay ang White Lady na madalas daw magpakita. Naniniwala si Aling Ibyang na isa ito sa mga kaluluwa ng mga doktor at nurse na namatay sa lawa ilang dekada na ang nakalipas. Noon, nagkaroon ng request para magkaroon ng medical mission sa kabilang barangay. Ngayon, tumawag sila ng maraming doktor at nurse para mag-mission. Ang nangyari, may isang matanda lumapit sa kanila para i-postpone yung medical mission. Ang problema, hindi sila nakinig. Ang ginawa nila, nagpatuloy pa rin. Hanggang sa nangyari nga yung aksidente na paglubog dito mismo sa tapat ng pulo ng Diablo. Ito ay kwento raw na nagmula pa sa mga mas matatanda sa kanya. Kaya sa bawat tahimik ng gabi, naniniwala si Aling Ibyang na ang mga multo ng nakaraan ay patuloy na nagpaparamdam sa bayan. Sangayon si Benjamin Silvestre na mahigit 70 taon nang naninirahan sa isla. May presensya ng mga masasamang elemento sa kanilang lugar. Siya raw mismo kasi ay minsang naging biktima. Naranasan kong parang may nananakot, parang may kapre dyan, may white lady. Yun ang naano ko sa buhay ko nung ako yung teenager ng mga panahon na yun. Akala niya, kwentong kutsero lamang ang mga ito. Kaya noon ay malakas ang loob niyang umuwi kahit lumalalim ng gabi. Pero nagbago ito nang minsang may isang kakaibang nilalang daw ang umagaw sa kanyang atensyon. May nakita ko dyan, parang damit na nakasampay, na mga parang mahaba ang buhok, hindi ko makita yung paa. Nakatalikod yun, hindi nakaharap. Kaya hindi ko kilala kung may mukha o may katawan. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, hindi raw siya nagpatalo sa takot. Bagkus, sinubukan niya pa itong kausapin. Hindi ako tumakbo. Basta tinanong ko doon, kung sino ka man, wag mo akong takutin. Yun lang ang sabi ko. Pero tila hindi na pagbigyan ng kanyang pakiusap dahil di pa man siya nakakalayo. Isang itim na elemento naman ang sumalubong sa kanya. Ngayon, lumakad na ako. Pagdating ko din sa kabila, mayroon na naman parang maninigarilyo malaki. Ito raw ay isang malaking lalaki, maitim ang kutis, mahabang buhok, at nanlilisik ang mga mata. Sa tingin niya, ito ay isang kapre. Ang karanasan nito ni Tatay Ben ay tila na ulit muli nitong linggo lamang. Ang kapre raw kasi, nagpakita naman kay Aling Ibyang. Dapat hapon yun, medyo may sikat pa ng araw. Doon siya nakarap sa bandang kanluran, kaya hindi kita mukha. Malaking anino. Naniniwala si Aling Ibyang at ang iba pang residente na ang mga elementong ito ay may kinalaman sa mga aksidente sa lawa.
Kumukuha raw ito ng buhay ng maraming tao, bata man o matanda. Kapag lumaki raw ang tubig sa lawa, ay may posibilidad itong magdulot ng panganib sa mga residente, lalo na sa mga malapit sa lawa. Wala makapagsasabi kung kailan mangyayari o sino ang mga magiging biktima. Tulad na lang ng isang insidenteng nangyari sa lawa noong July 27, noong nakarang taon, na gumulantang sa mga residente ng isla. Isang pampasaherong bangka ang lumubog at kumitil sa buhay ng 27 katao. Kabilang sa mga namatay ay ang 24 years old na guro na si Denise Aparentado. Si Denise ay dapat uwi lamang sa kanila para magbakasyon. Sunod-sunod daw kasi ang out of town nito para mag-seminar bilang isang teacher. Ang hindi inaasahan ng ina na hindi na pala aabot ng buhay ang anak sa kanilang bahay. Dahil sa muli nilang pagkikita, isang malamig na bangkay na si Denise. Kwento rin ni Glenda, nang mamatay si Denise, doon niya lang napansin na tila may premonition na ang anak sa kanyang kamatayan. Kahit masama ang panahon, pinilit daw nitong makauwi sa bahay sa kagustuhan na makasamang pamilya. Bawat post ng anak ko, yung tubig yung makikita. Yung mga picture niya, puro sa tubig. Minsan, habang nakaburo lang anak na si Denise sa kanilang bahay, nagparamdam at nagpakita ito sa kanya. Kung naging magandang paraan ang pagbisita ni Denise sa kanyang ina, iba naman ang naging kaso ng ilang residente sa bayan. Mas lalo pa raw dumami at napapadalas ang mga nakakatakot at nakakapangilabot na pangyayari sa isla. Kung dati-rati ay tanging white lady at kapre lang ang kanilang nakikita, ngayon daw may mga misteryong itim na lalaki na rin ang tila pinaglalaruan ng mga bangkero. Minsan wala naman tao. Pag may dumadaang mga pampasaherong bangka, minsan doon, wala namang kumakaway. Tapos sabihin nila, may kumakaway daw. Wala naman. Nararamdaman ko sila, hindi ko lang sila nakikita. Para sa mga residente ng Kalinawan, ang mga kababalaghang ito ay may kaugnayan sa aksidente noong nakaraang taon. Lalo na si Aling Ibyang, na hindi nilulubayan ng masasamang elemento. Isa na raw dito ang pagbisita sa kanya ng isang babae na kung titigan ay hindi pangkaraniwan. Isang araw, lumapit sa akin. Parang binalaan ako, pinag-iingat. Meron siyang sinabi sa akin na mag-ingat daw ako. Kasi meron daw isang aksidenteng mangyayari na ako ang sisisihin. Hindi ko naman alam kung kailan mangyayari yung aksidenteng yun. Kaya hanggang ngayon ay palaisipan pa rin para sa kanya kung sino nga ba ang babae na bumisita sa kanya. Oo nga po, madalas nga po ako nakakaramdam ng kaba. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, ba't kaya ako nakabahan? Matapos ang paglubog ng bangka sa lawa, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyaring kababalaghan sa isla? Magbabalik pa ang kapatid nyo. Sa aming paglilibot sa Barangay Kalinawan, nakilala namin si Victor David na isang bangkero. 6 na taong gulang lang daw siya nang magsimulang sumama sa kanyang ama sa lawa para mangisda. Sa taga niya raw na mangingisda, ni isang beses ay wala pa raw siyang nakakatakot na karanasan sa lawa. Hanggang sa mangyari ang aksidente noong nakarang taon. Tagal ko po rito nangyari sa amin. Ngayon lang po ako na-experience na may namatay ng ganong parang. Kwento ni Victor, simula noon ay tila sinusundan na siya ng mga masasamang elemento. Minsan na raw kasi siyang tumambay mag-isa sa may poste malapit sa lawa para magpahinga pagkatapos mamangka. Pero ang dapat sana'y pahinga niya ay nauwi raw sa hindi maipaliwanag na kaba. Si Victor daw kasi nakarinig ng kakaibang boses. Sigurado siya
na ang boses daw na kanyang narinig ay isang bata. Hindi na raw siya mapakali ng mga oras na yon at ang kanyang tuhod ay nang hihina na rin. Nung marinig niya ang boses ng bata, alam niya na raw agad kung sino ang nagpaparamdam sa kanya. Sigurado raw siya na ito ay isa sa mga naging biktima sa paglubog ng bangka. Kasi po, isa po ako doon sa naka-experience na tumagip sa isang bata ron sa mismong nalubog na bangka. Kaya po. At isa sa mga katawan na nakuha niya ay isang bata. Isa po ako sa tao na tumulong sa bangkang iyon na nalubog. At ako po ay nakasagip noon yung isang bata pero po siya ay namatay. Magmula noon, hindi na rin daw siya matahimik. Sa tuwing mag-isa siyang namamangka, hindi na raw maalis sa isip niya ang nangyari. At ang panghinayang na hindi niya nailigtas ang bata. Parang tumatakbo sa isip ko pagka po ako nag-iisa, parang lagi po siyang may hinihingi tulong. Kung ang mga pamilya ng biktima ay labis na nagluksa sa nangyari, ang ilan sa mga residente ng isla, tulad ni Victor, ay hindi makakaila na apektado na rin. Ilang beses na rin daw kasing may nagpakita sa kanyang kakaibang anino o kuminsan naman ay isang elemento ng lalaking maitim. Pero bago niya pa man maikwento ito sa aming team, ay kinailangan namin tumigil sa interview. Muli raw kasi siyang nakaramdam ng kakaibang nerbiyos. Isda, isa lang po ako naka-experience na mamante na may natanaw na taong anino. Nung papalapitan ko na po, bigla po siyang nawala. Tapos ayun kuya, nervous ako. Lumipas ang ilang oras bago namin muling nakausap si Victor. Sa pagkakataong ito, kinailangan ng lumayo ng aming team sa lawa para mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Doon niya lamang pinagpatuloy ang pagkwento tungkol sa lalaking itim na madalas magpakita sa kanya. Inutusan po ako ng aking kuya para may kunin ho sa aming laot. At nung ako po'y pumunta ng bangka para kunin na ho yung pinapakuha niya, ako po'y nananagwan na ho. Nung bigla ho kong napalingon sa aming pretil. At bigla ho siyang may napansin ako na may kumakaway na mahaba ang buhok, na may itim ang damit. At nung ako po ay papalapit na, bigla ho siya nawala. Kaya po ako noon, bilis-bilis po ako rin pagbalik. Kaya mas lalong tumitibay ang paniniwala ng mga residente sa posibilidad na mga kaluluwa na ito ang mga namatay sa lawa. Upang alamin ang mga posibleng nagiging dahilan ng mga aksidente sa lawa, nagsagawa rin kami ng surprise inspection sa Binangonan Port noong October 7. Dito ay nakita ko na marami pa rin ang problema na dapat solusyonan, tulad ng samut-saring violations ng ilang mga bangkero. Ang mga paglabag na aking nakita ay agad kong sinumiti sa DOTR. Nabigyan din ng administrative sanction ng mga tauhan ng PCG, Marina at Philippine Ports Authority na naging pabaya sa kanilang tungkulin. Ngayon ay binigyan namin ng pagkakataon ng PCG na ipaliwanag ang safety rules na kailangang sundin ng mga operator ng bangka. Ang mga safety requirements ng mga motorbangka bago payagang bumiyahe, ma-ensure na nag-undergo sila ng pre-departure inspection kung saan in-inspect doon ng mga inspector namin lahat ng mga passengers natin ay nakasuot ng life jacket, na lahat ng motorbangka ay kumpleto sa mga dokumento. So, yun po yung mga isa sa mga requirements na ginagawa ng mga inspector natin dito sa ground bago makabiyahe yung mga motorbangka. Hangad din nila na maiwasan ang mga aksidente sa laot. Kaya nananawagan sila sa mga pasahero at operator na pagtulungan ipaglaganap ang safety procedures. Tulungan niyo po kami sa part na yun para po sa ganun ay may sigurado natin yung ligtas na biyahe. Nangako ang Coast Guard ng Rizal na magdodobling higpit sila pagdating sa seguridad at umaasa rin na makakatanggap ng suporta mula sa mga pasahero at operator. Gawa man ng masamang elemento o kapabayaan ng tao, ang mga aksidenteng nangyari ay labis na nakaapekto sa buhay ng mga residente. Totoo man ang mga kwento o haka-haka lamang, amin inimbitahan si Glory Jane, isang paranormal expert, para magbigay linaw sa ilang katanungan ng mga residente.
Nandito po tayo sa Barangay Kalinawan ng Binangonan, Rizal. Ang tanong dito ay kung legit nga ba na nararamdaman sila. Para kay Glory Jane, may katotohanan ang ilang mga testimonya. Bagamat ang ilan ay mukhang hindi raw tama. Gayunpaman, naniniwala siya na ang nagpaparamdam ay totoo dahil nakikita niya raw ito. Para sa akin, sa nakikita ko, merong nagpaparamdam. May panahon na totoo, may taong hindi tunay ang kwento. Para sa akin, tinatakot lamang ang iba. Isa sa mga nakita ni Glory Jane ay ang mga elemento sa puno na nagpaparamdam. Dito sa punong to, tinatambayan, kumakaway, nagtatawanan, nagsisigawan. Magkahalong elemento at mga kaluluwa pangaraw ang kanyang nararamdaman at nakita. Ang ilan naman sa mga nakita niya ay ang mga kaluluwang nakikiusap ng dasal, bendisyon at hustisya. Nakita niya raw ang lalaking itim na kumakaway. Maaring yung lalaking iyon ay para lamang sabihin na walang nagdadasal para sa kanya. Walang nagpalaya para sa kanya. Pero patuloy siyang magpaparamdam kung walang mananalangin. Kung walang magsasabing ano man kaya ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang gustong ipahatid, kung siya'y namatay na sumusumpa o siya'y namatay na may galit, kakaway siya para sa kanyang nais na mangyari. Para malaman na merong siya na nakatayo dito. Hindi siya elemento, kundi kaluluwa. Ang mga mata at isip ng tao ay sadyang malikot. Totoo man o hindi ang mga kababalaghan na ating nakikita at naririnig, ito ay isang paalaala na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang ipaliwanag. At walang masama kung kilalanin natin at tanggapin. Mahinang kalooban at mahinang pananalig sa Diyos. Ito raw ang mga sangkap ng demonyong sumasanib sa mga tao. Ano kayang ginawa ng isang dalaga sa Cavite para siya ay saniban ng isang engkantong lalaki? Narito, panoorin po natin. Ang mga kwento tungkol sa pagsanib ng iba't ibang elemento hindi na bago sa ating mga Pilipino. Madalas natin ito marinig sa mga probinsya at marami pa rin ang naniniwala rito. Dito sa bayan ng Tanza sa lalawigan ng Cavite, nakilala namin ang isang sikat na faith healer. Si Nick Banayo o Commander Bantugan para sa kanyang mga parokyano. Isa sa mga tumatak sa kanya ay ang pagpapalayas niya sa isang engkanto na gumagambala sa nooy 18 taong gulang na si Chinita. Anong tutupad na? Mayabang ka daw eh. Mayabang ka tunay. Nung gabi nga, mga hating gabi po yun eh. May tumawag sa akin na meron nga daw pong sinasapian ng engkanto. Ako kasi, sa akin hindi ako basta-basta naniniwala kung sabi lang. Hinihan ko sila ng video kung talagang sinasapian, sabi ko i-send sa akin. Nung nakita ko naman, sinabi ko na dali na lang sa akin. Pag upo, so tiningnan ko na, meron nga. Ang ginawa ko, tinawag ko na. At saka kinumpronta ko yung engkanto na. Hindi raw biro ang sitwasyong ito dahil ang habol ng engkanto sa dalaga, mismong buhay nito. Ako, yung mga titik na ganyan. Ang sabi nung engkanto is nawalan din daw siya ng anak. Gustong bawian itong pasyente. Si Emily na dating kapitbahay at malapit na kaibigan ng pamilya ni Chinita, lakas loob na nagkwento sa amin. Personal niyang nakita ang paulit-ulit na pagsanib ng engkanto sa dalaga. Noong una po, akala lang nila noon may sakit si Chinita. Kaya minsan pinadala nila sa ospital, pinapacheck up, ganun. Wala naman pong findings. Ang una lang kasi naramdaman niya is yung parang ang sakit ng ulo niya. Tapos para siyang nangingisay ng katawan niya, parang ang init daw. Tapos parang may nakikita siyang tao. Ganun lang. Kwento ni Emmeline, tahimik at mahiyain daw si Chinita. Kaya ang pagbabago sa mga kinikilos nito ay talagang kapansin-pansin. Kilala po kami dahil yung nanay niya po is siya po ang nag-aalaga sa anak ko. Tapos minsan po siya din po ang nag-aalaga sa anak ko. Sa tingin yung nanay niya, merong
lakad. Yung batang yun, ma'am, bihira lang yung magsalita. Napakatahimik ng batang yun. Yung tipong nagwawala na talaga siya, tumitirik na yung mata niya. Kaya doon nila nalalaman na yun, parang may sanib na daw. Kasi nag-iiba na yung boses niya, ma'am eh. Dahil malapit siya sa pamilya, isa raw siya sa agad na hininga ng tulong ng ina ng dalaga. Kaya ang sinasabing pagsanib ng isang elemento kay Chinita, kitang-kita ng dalawa niyang mata. Tinawag na rin ako ni Nana. Pagpunta ko doon, yun na nga, ma'am. Yung yung mata niya nakatirik na. Tapos nagwawala na siya. Tapos kinuha namin yung isa naming tauhan para magpatulong kami. Ayun, di rin niya kaya. Sobrang lakas din. Natatakot man sa nasaksihan, pinilit pa rin niyang tulungan ng pamilya. Sinubukan ng araw nila ang lahat ng paraan para mapalayas ang inkantong tinuturong sa larin sa kalagayan ni Chinita. Nagsasabuyan na namin siya ng asin. Habang sinasabuyan namin siya ng asin, doon lalo siyang nagagalit. Tapos nagsasalita na siya ng hindi mo maintindihan. Sabi ko, paano kayang gagawin? Nagdadasal na kami kung ano na pinagdadasal namin. Lalong nagagalit si Chinita, ma'am. Lalo siyang nagwawala, nagpupumiglas. Hindi makapaniwala si Emmaline nang kausapin siya ng engkanto. Ewan ko, ma'am, kung anong ginawa ko noon. Nung kinausap ko siya, ma'am, ayun na. Nakipag-usap na siya sa akin. Nung bigla naman siyang na-okay, ma'am, nawala na yung bigla niya sa akin nagsabi ng ate, huwag kang umuwi, sa'yo lang siya nakipag-usap, sabi niya. Parang alam niya rin sa sarili niya, ma'am, na mayroon talagang sumapi sa kanya. Ang revelasyon ng sumasanib na engkanto, ikinagulat ni Emmaline at ng iba pang mga nakasaksi. Dahil ang pagsanib nito kay Chinita, paghihiganti para sa sarili nitong pamilya. Ano daw, kukunin niya si Chinita, ganun. Kukunin niya daw, ganito, ganyan. Akala ko nga, ma'am, gusto na si Chinita. Gusto niya maging asawa. Yun pala, gusto niya pala maging anak. Kasi daw po, meron daw siyang anak tsaka asawa atang namatay. Kasi daw po, dahil dun sa puno ng mangga na pinutol. Dito na lalong lumakas ang loob ni Emmaline na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa engkanto. Sa pag-asang lulubayin nito ang dalaga sakaling magkasundo sila sa isang negosasyon. Ano bang kapalit para manahimik na siya at tigilan niya na nga yun sa Chinita? Kasi kitang-kita ko talaga, ma'am, pagod na yung bata. Tanim daw kami ng puno ng mangga. Nagbigay pa talaga siya ng oras, ma'am. Dapat alas 5 to alas 6 kami magtatanim ng mangga. Dala-dala din namin yung mangga, ma'am. Sinunod talaga namin yung usapan namin noon na magtanim kami ng mangga. Bagamat hindi pa rin makapaniwala, sinunod ni Emmaline at ng pamilya ni Chinita ang utos daw ng engkanto. Pero ang di pangkaraniwang nilalang, tila hindi naman pala marunong tumupad sa usapan. Wala, ma'am, di siya sumunod. Sinasapian niya pa rin talaga si Chinita. Ngayon, halimbawa kayo, nagtanim kami ngayong araw na to. Siguro pinapahinga lang siya ng isang araw. Ayan na naman. Dito na rin ibinunyag sa amin ni Emmaline na bago pa ulit-ulit na saniban si Chinita, tila nagkaroon muna ng babala. Kasi nung time kasi nun, ma'am, pinapauwi yung nanay niya. Kasi nga daw po, nasunog yung bahay nila. Hindi naman bahay namin ang nasunog, yung santo lang. Yun pala, yun yung santo ninyo na nasunog. Lumiyab daw bigla. Nagtataka nga sila, ma'am, bakit lumiyab? Nandun lang yun sa taas ng aparador nila eh. Simula raw na masunog ang Santo Niño na pag-aari ng kanilang pamilya, nagsimula na ang kanilang kalbaryo. Dati nga, ma'am, di ako naniwala sa ganyan, ma'am eh. Diyos ko, totoo pala to. Ibang-iba talaga pala pag ang tao na sinaniban. At nang muling sumanib ang engkanto kay Chinita, dito na naisip ni Emmaline na dalhin ang dalaga kay Commander Bantugan. Sa CCTV footage na kuha ng barangay, makikitang halos 10 katao ang nakapalibot sa nooy nagwawalang dalaga. Tapos yung nakita nyo sa CCTV, doon na siya. Hindi, kahit sino, hindi na siya kayang buhatin. Ako na lang ang pumunta, nakapaapa ako nun, ma'am. Kasi nga, nagmamadali na ako kasi sabi nga nila si Chinita, nagpupumiglas na naman, nagwawala. Pagdating mo doon, ma'am, ang daming tao. Akala ko anong nangyayari, yun pala si Chinita, di na kayang buhatin. Kahit yung mga lasing, ma'am, dami nila nun, ma'am, hindi talaga nila kayang buhatin. Para tulungang kumalma
pilit daw isinuot ni Emmaline ang dala niyang rosaryo kay Chinita. Hirap na hirap ako ipasok noon, ma'am, kasi ang lakas niya, ipipiglas niya talaga. Ganon siya ng ganon sa akin. Wag niyang ipasuot yung rosary. So, hindi pwede. Kayang-kaya natin to. Gawa natin ng paraan to. Nagdasal lang naman ako noon. Sa awa ng Diyos, medyo kumalma-kalma siya ng konti. Palalayain kita ngayon. Pero pag ikaw umulit, papatayin kita talaga. Maniwala ka sa akin, ha? Matapos ang paggagamot na ito ng albularyo sa dalaga, bumuti na raw ang pakiramdam nito at hindi na muling ginambala ng sumanib na engkanto. Diyan tubig. Ay, teka lang. Hawak mo muna yan. Hawak mo muna yung bata. Oh, yan. Hawak mo nung ayos. After nung magamot, hindi na. Wala na, naging okay na talaga siya. Nag-message naman sila sa akin na okay na talaga. And then binigyan ko naman siya ng pangontra para hindi na siya mabalikan. Ayon kay Dr. Nestor Castro, Professor of Anthropology sa University of the Philippines, Diliman, malalim ang pinaghugutan ng paniniwala ng mga Pinoy patungkol sa sanib. Pwede mong sabihin na ay mahina ang pananampalataya niya kaya naapektuhan siya ng masamang espiritu. Pero para sa maraming Pilipino kasi, kahit affiliated sila sa isang partikular na relihiyon, naniniwala pa rin sila sa katutubong paniniwala ng ating mga ninuno. So napapagsabay nila yung Kristyanismo saka yung mga paniniwala sa mga diwata, sa mga kaluluwa, sa mga espiritu. Para naman sa faith healer na si Commander Bantugan, sabihan tayo na nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang gawa. So binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos para may sarili tayong desisyon. So kami mga ginawang instrumento ng Diyos para naman sa ginagawang kasamaan dito sa lupa ng mga mangkukulam, mambabarang, mga engkanto, yung mga laman lupa, masamang espiritu, kami naman yung lumalaban sa kanila. At sa mga personal na nakaranas o nakasaksi ng kakaiba at hindi pangkaraniwang sitwasyon, gaya ng sanib, lubos ang pasasalamat nila sa sino mang mga katulong. Makabalik lang muli sa normal ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Totoo man o hindi, ang mga kwentong kababalaghan na narinig nyo mula sa amin, isa lang ang sigurado, basta't may baon na matibay na pananalig sa Diyos at busilak na puso, kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Hanggang sa muli, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.